Ayan mga boss, welcome back at may gagawin tayong Cobra Audio. Pero ano to, parang concert lang din to na generic. Iba lang yung tatak. Kita nyo naman sa parang 6.0 to na ganon. So ang problema nito mga boss ay pakita natin. Ayan. Ilagay natin dyan. Ayusin natin yung zoom. Ayan, kung mapapansin nyo, ayusin natin. Malabo ba? O ano? Yan, puro kalawang na kasi. Ayan o. Puro kalawang na. Mapapansin nyo dyan sa ilapit natin. Ayan, puro kalawang na siya. Ayan pa. Yan. Pati dito sa harapan, ang dami ring kinalawang. Kalasin natin yan para makita nyo yung para makita nyo yung kalawang. So, pag ganito mga boss, ang sitwasyon ng amplifier, kinakausap ko na yung may-ari kung hanggang saan yung budget. Kasi pag makalawang na masyado yung amplifier, matik yan, magastos din yan kasi ang daming ang kinalawang na pyesa. So, ang daming ding papalitan. Nataon lang kasi mga boss na may mga nagiging customer din ako dati na pag ganito makalawang, minsan akala nila konti lang din ang papalitan, makalawang na nga eh. Pero so far itong naman may-ari nitong amplifier na ginagawa natin ay kinausap naman natin na nagbigay tayo initial estimate at sabi ko pag nagawa na lang siguro saka tayo magkwentahan kasi marami nga tong kalawang na na papalitan no. Then nito parang tawag dito, puhugasan ko muna to bago tayo magpalit ng kinalawang. So tika lang, para hindi na humaba yung video ay kakalasin na muna natin lahat. Ihiwalay natin sa kaha yung mga board. So ayan nga mga boss, at puro kalawang na to. Natanggal na natin doon sa kaha. Kung titingnan nyo, halos talaga lahat buti na lang may number pa dyan sa sa mga board nya, kaya pwede pa natin pagkopyahan. Ang daming kinalawang kahit dito sa nya. Ayan, pinagkakalawang na din yung pinaka nya. Yan, pati sa relay yan. Mapapansin nyo yung paa ng resistor na yan hanggang doon. Nagmistolang gubat siya. Yan. Yan mga boss. Pati dito sa sa taas ata, tika lang. Pinalawang na rin dito. Yan. Dito naman mga lang papalitan dito. Hanggang dito ata. Tingnan mo yung volume na yan pinagkakalawang. Sa ganitong mga boss, sa ganitong problema, malamang sa malamang tawag dito, masakit sa bulsa to. Magastos to pag ganitong kaya pag ganito nangyari sa pag ganito nangyari sa amplifier nyo, masakit sa bulsa to. Kaya yung may-ari sinabihan ko na agad. Kasi halos parang hindi ko alam kung hindi naman siya nabasa, pero sa tabi ng dagat siguro yung yung tirahan ng may-ari nito. Kasi kung titingnan niyo yung kalawang niya, andyan talaga very visible siya. Hindi niyo na kailangan kailangan pang kalawang na talaga siya. Ayan. Ayan. Hanggang dito sa tingnan nyo yung kaha nya, puro dumi, tsaka may pointed ng kalawang. Isa itong parang generic type ng concert na tingnan nyo yung relay, sobrang dumi na rin ng relay. Yung pan, ayan. Kakalasin ko muna dito yung mga potentiometer. Yan, sigurado nang papalitan yan. Isama na natin tong mga switch sa relay. Ito tingnan, palitan na rin natin siguro itong dalawa para sigurado yung dalawang selector switch. Yan, papalitan rin natin. Yung capacitor okay pa naman.
Kaya pag ganito mga boss, talagang talagang masakit sa bulsa ng customer. Minsan yung iba, pag ganito kalala, hindi na lang pinapagawa kasi sobrang dami na ng sira. Pero yung iba naman, may sentimental value sa kanila o may remembrance o kung ano man, pinapatuloy nila. At pag nagawa naman natin to mga boss, kahit kumasos kayo, kahit sabihin natin generic lang to, naibabalik naman natin yan sa dating estado nung bago pa siya. So bumabalik naman sa dating maayos at maganda yung tunog. Kaya kahit gastusan minsan, okay din naman. Pero may mga customer din talaga na hindi naman hindi naman willing gumastos, kaya ganun. Kaya paalala sa mga ganitong klase ng amplifier o ganito po ang nangyari sa amplifier nyo, matik yan mga boss. Walang mababang gastos sa ganito, talagang mapapagastos kayo. Kung limitado ang budget nyo, talagang hindi nyo mapapagawa. Yan, abangan nyo na lang mga boss at itutuloy natin to. Mga boss, pasensya na, wala tayo masyadong update dito, gawa ng sobrang dami kasing ginawa ko dito. Kaya ito patapos na, sa ako na lang ginawa ng video, sa ako lang dinugtong. Ang dami ko kasing pinalitang piyesa. Ayan, sa totoo lang ikikwento ko sa inyo mamaya kung magkano yung kontrata ko dito sa sa amplifier na to. Ilang araw ko tong ginagawa, ang dami kong pinalitang piyesa maliban pa dyan andito So ito ikwento ko na lang kasi kanina tapos na to, bali magti-testing na lang ako, then bibidyo natin kailan nagka-problema. Ang una nangyari, may DC out to na may DC out itong channel na to, na pagsukat ko dito ng ng 4 volts, tapos may humming. So ang ginawa ko, nagpalit ako ng mga transistor. Ito, ayan yung mga transistor, kasi sa malayuan nung sinilip ko yan, hindi pa naman siya sira. Tinister ko, hindi pa naman talaga sira sa tester. So nangyari dyan, nagpalit ako ng actual. So nagnormal na dito, nagnormal na yung DC out dito, normal. Then after nyan, sinabay ko na din tong isa, nagpalit na lang din ako para uniform. Kaya lang, nung tinisting ko na ito, okay ng tunog. Itong kabila naman, ang nangyari naman dito sa kabilang channel, basag ang tunog, ngungo ang tunog. Kaya ang ginawa ko, kinik ko yung bias, wala ko nakuhang bias dito. Sabi ko, naku po, bagong palit naman yung transistor. Hanggang sa bandang uli, nakita ko tong isang transistor, yung pinaka driver transistor niya na A, yung PNP, putol na pala yung paa. Ayun, ito ipapakita ko. Ito yung so hindi halata, putol na pala yung paa. Nagkaroon na ng bias. Ngayon, nang tumunog na siya mga boss, nagraratel naman yung relay. Nagraratel yung relay. Sabi ko, ano ba to? Pag nilakasan mo, nagraratel. Tapos namamatay-matay hanggang sa parang na yung gumaganon. Namamatay-matay. Ang ginawa ko naman, sabi ko, parang dito may mali. Kasi ang nakalagay dito sa kanya, ang nakalagay dyan sa board na yan, babasahin nyo, 68K at saka 39K. Ngayon, nag-reference ako sa ibang board ng amplifier, kinopya ko. Yung iba, ang ginagawa, 220K ang nakalagay. Ayan hindi lang makita dito kasi sa lubong na nga sa tingnan natin. Yan, nilagyan ko muna ng 220K dyan hanggang sa umoke na, volume natin. Yan. Pag kasi niyan, pag nilalakasan, nagraratel yung relay, tatatatak. Kaya sabi ko, ang ginawa ko muna dito, yung output ng mga OCP, ito output ng OCP, tsaka itong isang OCP, hinang ko, wala naman, okay naman, nagraratel pa rin. Kaya naisipan ko, lagyan ko ng 220K, yung katulad sa ibang kasi ito generic lang na concert. So mamaya pag natapos, i-wrap up ko to. Titingnan natin dito kung ano nangyari, kung panalo ba ako o talo si customer o sin sa amin dalawa. Kasi nangyari dito, sabi ng mayari, pag malaki ang gastos, magba-back out na lang siya, wag na lang daw ituloy. Sa wag na lang daw. Ang problema mga boss, nasimulan ko na.
Nasimulan ko na kasi na-post ko siya doon sa FB, di ba? Ito yung ano, ipinost natin din doon sa FB na puro kalawang talaga. Ayun, kitang-kita naman sa dami ng pinalitan natin. Mamaya i-arrange natin yan yung mga pinalitan natin diyan para ano. So lumaki-laki nga ang gastos dito. Hindi ko lang alam kung talo ako o panalo. Magiging ano to, learning lesson sa atin, lalo na sa akin, na pag ganito ang sitwasyon next time, dapat pa bang ituloy, dapat pa bang gawin, o ano, kung itutuloy ng may-ari, kung may sentimental value, siguro i-revise natin. Titingnan natin kung pasok doon sa budget, mamaya i-reveal ko. Sa ngayon okay na to, iatas ko muna yung ano. Pasensya na mga boss, wala tayong ano, step by step. Yung iba kasi naghahanap ng step by step. Magpapalit ka kasi ang daming kinalawang, hindi ko yan may video na habang tinatanggal ko pinapalitan, ubos oras natin yan. Sa totoo lang, halos ano, magtatatlong araw ko na itong ginagawa. Okay na. Ilagay natin dito. Hindi na nag-rattle yung relay. So bali ipa-finalize ko na lang to mga boss. Then mapapansin nyo naman malinis na siya. Malinis na yung board nito. Nalinis ko na yan. So i-finalize ko na lang to at i-recap natin kung ano yung mga pinagpapalitan natin dito. So balikan ko lang kayo mga boss at ano ba tong anggulo ng ilaw natin. Maalanganin talaga. Mga boss, so na-finalize ko na to. Okay naman yung mic niya. Na-testing na natin yung mga pihita na ibalik na. So good na yan. Ang ano na lang nito ay yung mga pyesa iipunin natin. So kahit pa paano siguro mga boss ay tawag dito, may improvement naman siya physically yung appearance niya kaysa nung una nating ano, kaysa una nating binuksan, di ba? So puro alikabok yan, puro kalawang. Tapos ano, halos ano siya na punong-puno na talaga diyan ng ano. Kahit pa paano nalinis naman natin yan. At bukas siguro ano ko yan. So tika lang, i-prepare lang natin yung mga pyesa. Ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung napalitan natin dito. Okay, ayan mga boss, ano ko na nagilap ko na yung mga ano. Yung iba dito, ito marami pa tong resistor at saka itong mga ano. Kaya lang nakandahulog na yung iba sa ano. Ito lang yung napulot natin na nakapatong dyan. So dito muna tayo. Nagpalit tayo ng ano, tika lang ayusin natin yung ilaw. Nagpalit tayo ng speaker terminal bukod sa sunog na kasi yan may kalawang na rin. Sinabay na natin tong isa kasi ano, para pantay sila kasi makalawang na rin talaga yung ano nyo. So pag nagsukso ka dyan ng binding post, malamang hindi nagagana. Kaya nagpalit tayo nyan. Then itong mga ano, pinalitan na natin yung mga RCA. Yan. Ayan, may mga kalawang na rin siya. Yung isa tanggal na oh. Yan. Kaya nagpalit na tayo niyan. Yan. Ito naman mga switch. Obligado tayong palitan yan kasi mapapansin nyo may itim na yung ano niya. So dati, ang ginagawa natin yan ay nililinis ko lang, kinikis-kis ko. Kaya lang minsan bumabalik din yung sakit niya eh. Kaya ayan o, katulad yan o. So palit na tayo niyan, pati yung nasa ilalim. So 5 yan mga boss, 5 piraso. Nagpalit na tayo niyan, ayan. Para sigurado, para walang ano, iwas hassle. Then ito, dalawang ano, mic jack. Makikita nyo naman sa corrosion niya sa bunganga pa lang ng ano. Talagang kailangan mo siyang palitan, plus yung mga pao nagsisimula na din kalawangin. Kaya kailangan na nating palitan. Yan. Then mga potentiometer mga boss, ayan. Yan. So nagpalit na tayo ng mga potentiometer gawa ng ayan, kitang-kita naman yung ebidensya kung bakit natin pinalitan. Then itong ano, dalawang selector kasama na natin sa pinalitan yan. Makalawang na rin at yung isa dito matigas na, talagang nag-stock up na siya. So kaysa linis-linisan pa natin, palitan na lang natin.
Kasi ano naman to mga boss pinakyaw ko naman to Kumbaga, nag-uusap kami sa certain na price ng may-ari. Tapos manalo matalo, pwedeng kumita ako, pwedeng hindi naman, pwedeng malugi, pero okay lang. Kasi yun naman ang usapan. Yan. Then sa capacitor ito, hindi kasama to sa kasama sa papalitan kasi nung tiningnan ko dito, okay pa naman siya. Yan. Kaya lang ang problema ito mukhang okay pa tingnan, 'di ba? Itong isa, ayusin nga na. Ayan, nagsimula na siya mag-bloated dito sa ilalim. Napansin ko 'yan. Kaya tinanggal ko muna 'to. Kasi may may jumper doon sa ilalim na kailangan tanggalin. May ganitong jumper na kinalawang. Kailangan tanggalin. So nung tinanggal ko siya, nakita ko siya na mukhang lobo na, pero mabigat pa 'to. Sinama ko na tong isa. So pinag-combine ko siya, o kumbaga pinag-compare ko siya. Ito mas mabigat pa, ito magaan na, halos wala nang laman. Kaya nag-decide na rin ako na palitan yung value niya. Ayan. So nagpalit na tayo ng bago doon. Din ito mga resistor marami. So ayan naman, kitang-kita na yung ebidensya kung bakit tayo nagpalit, yung mga paanga niya. Ayan Ayan. Kaya nagpalit na tayo niyan. Kasama na din itong mga ceramic capacitor. Ayan. Itong iba pa mga resistor, mga mylar. Ayan, nakandaputol na yung paa. Ito naman mga 4148 at saka Zener diode. Ayan, halo-halo na, nagpalit tayo niyan. Then yung mga electrolytic capacitor, sinama na natin palitan yung iba. Yan, mga putol na yung paa. May iba na hindi pa naman, pero sinama na natin sa papalitan. Then itong emitter resistor, yung 0.22 o kaya 0.25, okay pa naman to, kaya lang putol na yung paa. Nagpalit na tayo dyan. Tsaka dalawang GRC, parang madilim tong ko, tika lang, ayusin nga natin tong ko, parang madilim, no? Ayan, malinaw naman pala yung so GRC at saka mga transistor. Itong mga transistor, huli ko na tong pinalitan mga boss. Yan. Tsaka itong yung switch. Yung switch na yan para sa dito sana sa sa MP3 USB niya. Yan. Nagpalit tayo niyan, kaya lang wala ding silbi kasi parang hindi na rin gumagana tong sinukat ko, may supply naman siya. Wala naman siyang shorted, hindi naman uminit. Kaya lang mukhang hindi na talaga siya nagpa-function. So sira na yung board na yan, hindi ko lang alam. Kasi bagong palit naman tong pindutan, okay naman tong mga resistor dyan, napalitan ko na rin yung may mga resistor pa kasi yan dyan napalitan na natin. Kaya lang hindi na umubra. Then itong sa resistor na o sa transistor naman, gumagana to pag tinister. Kaya lang nung nasa board pa, yung kininto ko nga na may DC out yung isa walang bias. Kasi mapapansin nyo dito bakit ko pinalitan. Isusum natin. Ayan, mapapansin nyo mga boss. Malikot lang yung kamay ko. Ayan, malikot kasi kamay ko Saka yung camera ko talagang ang linaw, no? Kitang-kita nyo yung ulan-ulan, no? Yan ang problema niya, kaya nagpalit tayo. So sa iba ganun din. Yung mga paa niya may nagsisimula na ng corrosion dyan sa puno ng paa. Ayan. So para iwas hassle, ayan, nagpalit na tayo lahat niyan. Yan yung mga ginawa natin dito sa sa amplifier na to. In terms of sa pakyaw, siguro kung babasehin natin yung arawan na labor, kasi halos 3 araw ko tong trinabaho, siguro talo. Kasama pa yung mga piyesa, siguro talo. Pero at least ngayon nalaman ko na sa ganun, nag-i-estimate kasi ako ng ganun dati. Parang naman parang akala ko may kikitain pa. Pero dito kasi parang na lang parang kasi sabihin na natin,
Parang ngayon na-realize ko talaga na sa ganong overhaul na repair, pag ganon kalala yung kalawang, lalo na kung generic amplifier lang naman, siguro mas maganda wag na lang ituloy kung kung sobrang lala talaga. Yung ibang technician siguro hindi tatanggap ng ganon kasi alam nila na kakainin masyado yung oras mo. So yung hindi naman technically na 24 hours ka magtatrabaho, pero yung working time mo sa araw-araw na kukonsumo niya, yung malaking, sa akin kasi yung basehan ko ng napaglanan ko ng isang araw, kung yung working time ko na sa isang araw ay kinakain ng isang amplifier, binabase ko yan isang araw yan. Parang ni-repair ko siya ng isang araw bilang yan. Halimbawa, sa isang araw almost 8 hours ko siyang ginagawa ng pasundot-sundot, o hindi naman pasundot-sundot, kumbaga mauupo ako sa kanya mga 3 oras, tapos saglit pahinga, tapos 3 or 4 na oras naman hanggang sa minsan abutan na ng gabi. Isang araw na yung bilang ko niyan mga boss. Pero siguro ganun, tawag dito, alam ko na ngayon, kumbaga learning experience nga sa akin to, pero okay naman yun kasi at least napagana ko naman to at matutuwa yung may-ari nito. Pero in the future siguro kung may dumating na ganito, kailangan siguro kasi hindi naman pwedeng puro generic lang tapos i-overhaul natin na halos lahat palit na ng pyesa. Parang hindi siya practical kung babasin. Pero dahil nga sabi ko nga, nagsugal nga kami sa condition na yon na tawag dito, sa condition na yun, kung sa isa kontrata ko na yon, okay lang din. Sa tingin ko may kikitain pa naman ako, pero okay lang din yun. Pero next time talaga, tawag dito, sa mga ganito, pwede siguro kung sarili mong amplifier. Pero kung marami kang gagawing iba na mas siguro magpapas dito. Kaya yung iba nagpapas sa amplifier, lalo na pag mga ganito kasi puro kalawang. Tayo naman kahit pa paano ikikita naman tayo dyan Kumbaga pag binayaran tayo ng customer, kahit hindi naman sulit na mapupunta sa atin, kahit pa paano may mapupunta pa rin sa akin. So yun lang mga boss, at hanggang dito na lang siguro, testing ko na lang bukas yan. Then God bless po sa ating lahat.